So ayan, hello mga ka-e-bike ulit, mga ka-YouTube, mga ka-e-bike. Share ko lang ulit, meron po tayo ritong ginagawang motor ng differential, 3 wheels. So ito po yung stator niya. Yung rotor niya po ando doon nakabilad, doon sa ibabaw ng e-bike. Bali ito po, stock up po ito, dinala dito sa atin stock up. Kasi kinalawang na yung rotor, nakadikit na rito sa sa bakal ng stator. Ayan, nakadikit na siya. Pero nalinis ko na po ito, mga ka-e-bike. Ngayon, ang isi-share ko lang po yung sa papalitan kasi ang hall sensor nito, sira po ito eh. Kasi patay na yung dalawa, yung isa na lang gumagana rito. Ngayon, nakapag-share na po ako nito. Alam ko meron na po akong video nito sa na-upload. Pero ulitin ko lang po sana, share ko po sa inyo. Bali sa ngayon po, ang ginagamit ko na nga palang hall sensor pag nagpapalit ako, maging sa motor hub, yung hub motor type o kaya itong ganitong differential na na motor, ang ginagamit ko po yung ganito ng hall sensor, yung may wire na lang, hindi na po ako gumagamit itong may board kasi medyo mahirap po ito kasi minsan i-align mo pa yung dito. Tapos ayan, ganyan nga, nagkakabalubalotot yung paa. Samantalang pag ganitong may wire po, idudugtong mo na lang siya rito sa mga wire. Ngayon, ang pinaka ko po talaga rito, ang pinaka main purpose nitong pagbo-vlog is sa mga nagpapalit po ng lalo na sa mga nagdi-DIY, mga baguhan, yung nagpapalit po ng hall sensor. Kung mapapansin nyo po, tatlo po yan, may kulay po ito. Yung yung wire nito dun sa dulo, makikita nyo 'di ba? Yung dulo nito, yung 5, may itim, pula, tapos green, yellow, saka blue. Ganon din po yan dito. Ngayon may orientation po yan. Meron pong yung iba na dilaw ito, green yung nasa gitna, tapos blue itong nasa dulo. Meron naman po niyan blue dito, dilaw, tapos green. Pag nagpapalit po kayo, kailangan makuha nyo yung orientation na yun. Kasi pag nagkabaliktad po yun, hindi na magiging pagka binalik nyo yung itong motor dun sa controller ninyo, may posibilidad na reverse na yung ikot or hindi iikot kasi nagbago po yung orientation ng hall sensor. Dun po nagkakamali yung iba. Akala nila, sira pa rin yung pinalit nilang hall sensor, lalo na po yung mga nagdi-DIY lang. Kasi nga hindi po sila naging aware dun sa location nung hall sensor. Kailangan tandaan niyo bago niyo po tanggalin, tandaan niyo na kunya ito nasa kaliwa, kung dilaw ito, tapos ito blue o kaya green. Ganon din po dapat. Pag pinalitan niyo, ganon din po ang orientation kasi kukunin niyo lang naman po yung wire niyan eh. Kunin nyo lang po yan. Ngayon ilalabas nyo po yung hall sensor para makita nyo yung orientation kung ano yun. Kasi usually katulad nito, yan, ang madalas po dyan is nasa gitna yung green. Pero ito po kung napapansin nyo, nasa gitna yung yellow. Yung orientation na po niyan ang naka-set dun sa controller nya. Pag nagbago po yan, lalo na kung walang self-learn yung controller, may hirapan nga po talaga kayo. Tataka kayo bakit ayaw umikot o kaya bakit atras na yung ikot ng ng motor nyo. So ganun po. Ngayon yan po ang babaklasin ko po ito. Ipapakita ko lang po sa inyo kung paano i-test para malaman nyo yung orientation nung kulay ng kulay ng hall sensor na ipapalitan nyo. Okay po. So tatanggalin ko lang po ito tapos para makita nyo yung ilalim tapos iti-test po natin. Okay, so balikan ko po kayo mga ka-e-bike. So ayan. Ayan mga ka-e-bike, natanggal ko na. So ayan, inano ko lang naman yan, tinulak ko lang kasi nakasalpak siya dito nakasalpak yan dito eh. Ayan. Ito 'di ba? Tulak mo lang ng screwdriver. May mga ukit yan diyan eh para sa location niya. Okay? So yun nga pala, meron din palang yan, mga ka-e-bike. May orientation pala, yung tinatawag na degrees. Pag ganito, papansin nyo, lahat, pare-parehas yung pinaka may label. Nakikita nyo nakaharap lahat dito, 120 degrees ito.
Na usually yun namang mga ano nga talaga ngayon, mga 120 degrees na. Yung iba kasi 60 degrees, meron din mga orientation na 60 degrees. Yung nasa gitna, nakabaliktad yan. Itong may label na yun, nasa ilalim. Kumbaga ito, ganyan, no. Yan, yung nasa ilalim na yan, yung pinaka, pag tingnan nyo pa kasi yan, may ano yan, may cove na ganun. Meron siyang paangat. Yung pag tingnan nyo ng ano, yan, no. Parang letter D. May tambok siya. Yung nakatambok na yan, nandiyan yung label, pares nakaharap dito. Pag yung sa gitna niya nakabaliktad, nakaharap sa kabila, itong dalawa nakaharap dito, tapos nasa kabila, 60 degrees yun. Okay? So, yun ngayon, yung rotation natin is nasa 120 tayo. Tingnan nyo, kung mapapansin nyo, di ba? Ang ano nito, ang orientation is ng wire green, blue, yellow. Pero pag tingnan nyo rito, ang nasa gitna nito is blue. Dito sa hall sensor. Pag tingnan nyo rito, ang nasa gitna, yellow. So dyan, pag nagkabago yan, kung naiba nyo yung location nito, magbabago na yan. So para ma-confirm natin, ititest natin yan mga ka-e-bike. So ayan, meron tayo rin ng tester. Continuity lang naman ito, tester. So bali, unang-una, yung red end black, power supply ito. Ito yung power supply ng IC. Itong hall sensor na tinatawag. Ang supply niya is 5 volts ang pumapasok dyan. So, pagka ganitong hall sensor, usually, yung gitna ito, yung gitna, tatlong paa na, yung tatlong paa na yan, pag nakaharap sa'yo yung, yung label ng hall sensor, yung gitna, bali ang gitna niyan is yan yung negative. Kung mapapansin nyo, negative, ayan yung trace ng, yung trace ng PCB. Nakakabit sa negative. Yan, may label pa nga ito eh. Yung iba kasi walang label. Yan, negative yan. Yan o, gitna. Yan. 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 Negative. Pag ito namang positive, dito naman yan. Sa kanan. Wala nang madumi kasi. Yan. Dumi kasi, teka, balik rin natin. Yan. Yan. Yan yung supply ng negative. Pag nakaharap doon, pag nakaharap kayo dito, kaliwa yan, lahat ng kaliwa, yan, positive yan. Dumi na kasi yan, positive. Ngayon, yung itong pangatlong paa, ito, yung mga dulo, yan yung signal. Diyan nakakonect yung may kulay na wire. So, yan ang iti-test natin. So, for example, katulad nito, green. Ganito ang orientation niya, kabit niyan. So, in-expect natin, ito yung green. Para ma-confirm natin, iti-test natin. So, ito yung hinang. Ayan, kung papansin nyo, ayan. Ito yung hinang ng green. Iti-test natin. O, ayan. So, confirm na green. Ito. Sa iba, wala yan. Ayan. So, ganyan ang orientation niya. Mauuna, green. Then, blue. Blue. Oh, so, confirm. Blue yung pangalawa talaga. Blue. Yan. Minsan kasi mga ka-e-bike, kunyari yan, blue yan. Pero yung trace niyan ng board, dun pala nakakabit. Andi dito pala yung blue. Andi dito. Kaya minsan nagkataka kayo, sinundan nyo lang yung wire, orientation niya, mali, ayaw na umandar kasi yung pala, yung trace nito nandoon, tapos yung yellow pa lang nasa gitna. So mas maganda kung iti-test nyo lang talaga. O kaya kung malinis pa yung board, pwede nyo silipin yung orientation ng niya, nung linya ng board. So yan, blue ang gitna. Then ito, yellow to. Yan, yellow yung pangatlo. So, ayan siya. So, confirm natin, tama ang orientation nito is
green, blue, and yellow. So ganyan siya. Ganyan ang forma niya. So ayan, green ang mauna, yung susunod is blue, yung susunod is yellow. Okay, so pag nagpalit tayo, ganyan din ipapalit natin. So bali kasi ganito ang ipapalit natin mga ka-e-bike. Ang mangyayari, hindi tatanggalin natin to, hindi tayo maghihinang kasi wala nga tayong board. Ang gagawin na lang natin, lahat ng pula rito, yung positive, pagsasama-samahin natin, i-connect natin dito sa pula. Tapos lahat ng itim, pagsasama-samahin natin, i-connect natin sa itim. Ngayon, yung mga paan nito, puro blue. So, ikaw na lang mag-orient. So, kunyari, nilagay mo rito yung una, yung blue niya, ikakabit mo dito sa green. Kasi unang Hall sensor green. Tapos yung kakabit mo rito, susunod is blue. Tapos yung kakabit mo rito is yellow. Ganun na lang mangyayari. Okay? So, yun lagi nyo tatandaan. Kasi pag minsan nagkakaroon talaga ng problema, lalo sa mga baguhan pa lang, kala nila, basta lang maikabit ito, ihinang yung mga wire kahit saan dyan. Pas pagkabit nila ng motor sa controller nila, lalo na kung walang self-learning controller, minsan kakaproblema sila. Nakalimutan nila na yung orientation pala nag-iba. Tulad nito. Minsan yung iba naman dito nila ginagaya sa dulo. Kunyari hindi nila natandaan dito, ginagaya nila rito. Hindi pala parehas katulad nito. Ang nasa gitna niya is yellow, pero dito ang nasa gitna is blue. O di mali na agad. Yan. So kakapain mo ngayon. Ang mangyayari para hindi ka na magbukas ito, kakapain ka, pagbabalik-balik rin mo itong tatlo na to. Kung saan ka makakuha ng tama, na andar, yun na yun. Magiging mangyayari. Pero syempre dagdag trabaho mo pa yon, tsaka kung hindi mo alam yon, di problema na. So mas maganda dito pa lang gawin mo na yung tama para pag salpak mo nito, plug and play pa rin, salpak mo na lang ito sa controller mo, wala ka nang babaguhin. Pero yun nga, kung just in case may nagkabali-baliktad ka rito, hindi mo napansin, dito ka ngayon magbabago. Hall sensor lang, pagpapalitin mo yan, tatlong kombinasyon lang naman yan. So tatlong kombinasyon niya, 6. Pagbabali-balik ta rin mo. So, okay? So, yun lang, mga ka-e-bike, babalikan ko kayo, tatanggalin ko muna to, puputulin, tapos isasalpak ko muna yung mga hall sensor dito. Bali, pag sinalpak yung hall sensor dito, para hindi siya, malaglag or maano sa location, kasi may mga ukit yan para dyan sa hall sensor na yan. Ewan ko lang kung kita dito sa camera. May mga nakaukit yan. Kasi makikita mo yan, nakakabit, ganyan, nakaukit yan, may ukit na sukat yung hall sensor dyan, yung dulo lang. Kasi yung dulo lang naman, dito yung magnet, dumadaan. Tuwing dadaan yung magnet dito, natitrigger to, bali electromagnetic switch lang naman to Yan, pag na-applyan siya ng magnet, nagko-close siya, switch lang to. Pag walang magnet, open. Pagka may magnet, nagko-close. Kaya lang, sobrang bilis kasi siyempre umiikot yung Okay, so yan, lilinisin ko lang yan, tapos sasalpak ko dyan yung bago, lalagyan ng glue. May tiban, lalagyan ng may tiban para hindi siya gumalaw, tapos kakabit na natin yung mga wire. Okay, so balikan kayo, linisin ko lang muna yon, tapos pakita ko lang ulit sa inyo pagkabit na. Okay, so ayan mga ka-e-bike, pansin nyo, ayan na siya sakto na yung mga ulo ng hall sensor. Yan, nakakabit na. So mamaya pag kinabit natin yan na ganyan, papatakan lang natin ng may tiban dyan, o glue, kung ano man. Basta mga quick drying glue yan. Para hindi siya gagalaw-galaw. So, syempre, bago natin idikit yan, kakabit mo natin yung mga wire, pagdudugtungin mo natin. Kasi pagka kabit na agad natin yan, kakabit natin yung wire, pwedeng mahila-hila natin yan So, pinakita ko lang sa inyo, nilinis ko yan para saktong-sakto pasok na siya. Pamaya, sasalpak na lang natin. Okay, so balikan ko muna kayo, talupan ko muna ito, puputulin ko, talupan, tapos pagsasama-samahin ko yung pula at yung itim. Okay, so balikan ko kayo. So ayan mga ka-e-bike, na natalupan ko na siya, di ba, naputol ko na. So isa pang tip pa nga pala, bago nyo na rin lang gawin, nabuksan nyo na rin lang, i-test nyo na rin, gawin nyo ng standard na i-test yung continuity nitong mga wire. Kasi meron ding mga pagkakataon na hindi pala yung hall sensor ang sira, kundi yung connection. Posibleng may loose connection na pala rito sa loob, may putol na dyan, o corroded na yung connection, or may putol na pala dito, hindi nyo napansin, mayroon palang sumayad, nagasgas dito, na putol. Mayroon pong mga ganong pagkakataon, minsan nanineglect. Okay, so ang gagawin natin, titest na lang natin, continuity lang naman para sigurado. So, katulad nito, for example, test natin yung red.
Okay, good. Tapos yung black. Okay, so mapapansin nyo yung kulay, yung black, kulay itim na, oh. Medyo corroded niya, hindi nga siya agad nag-ano eh. Nagre-register eh, oh. Yan, oh. Meron naman siya, pero lilihain ko pa rin yan. Then, green. Yan, green. So, good. Tapos, yellow. Okay, good. And then last is blue. Okay. So ito, although ito good dito, pwede nyo na rin i-test yung continuity ng phase wire nya. So for example, itong blue. So walang shorted sa ground. Yung yellow. Wala. And then yung blue. Okay, so far okay tayo. So confirm na Hall sensor lang ang sira natin. Although siyempre very obvious naman, tingnan mo yung itsura nito. Kasi parang ano to eh, pinapasukan ng konting tubig to, kinalawang. Hindi ko na kasi na video to nung bagong dating pa, halos stack up na yung rotor dito eh. Ngayon nalinis ko na siya. Confirm ito sira talaga. Okay, so ang basically ang share ko naman talaga sa inyo yung tungkol dito, hindi naman yung paglinis. So okay na yan. So ngayon inaano na natin yung Hall sensor, napagsama-sama na natin yung pula, ayan, saka yung itim. So pag nagka-connect pala kayo nito mga ka-e-bike, siguraduhin nyo lang kasi maliit yung hibra na walang hibla na magkakadikit. So ilalayo nyo. Ito nga pala mga ka-e-bike, hindi ko na to hihinang. Hindi ko na hihinang. Pulupot lang, okay na. Kasi unang-una, 5 volts lang naman tumatakbo rito. Pangalawa, napakababang kuryente lang ang kinakaya. 2 milliamps, napakababa lang. At the same time, para mas madali, kung sakaling sa pagpapalit ulit, madali. Okay, hindi ko na to hihinangin. Pero kung gusto nyong hinangin, pwede naman. Ngayon, hindi ko na siya hihinangin. Kasi, unang-una, lolo ko yung panghinang ko. Pangalawa, medyo langanin. Kaya magbubulang ko to, pero gagamitan ko siya ng shrinkable. Okay? So, yung mga magko-comment diyan na dapat hininang ganyan-ganyan, karapatan niyo yun, sir. Mas maganda naman talaga kung ihinangin, pero nagkataon lang na nagka-problema yung panghinang ko, kaya hindi ko ihinangin to ngayon. But then again, sabi ko nga, ipulupot mo lang naman to, okay na rin, wala namang problema kasi maliit na kuryente lang naman ng madaloy dito. Hindi ito magkukos ng, hindi magiging dahilan na pag nag-loose yan ay masusunog, hindi. Okay, so yun lang po. Pasensya na kung na-tiyempong sira yung panghinang ko. But then again, yun na, balik tayo. So, unang kakabit ko rito is yung mga blue wire. Bali, ididikit ko pala muna siya. Kakabit ko na to kasi ipupulupot ko na lang naman to, ganyan. Siyempre, lalagyan natin ng zip tie, ng shrinkable tube. Ayun pala dito, mas malaki pala gagamitin ko kasi ito, makapal ito eh. Okay, so balikan ko kayo mga ka-e-bike kasi medyo humahaba yung video. So yan mga ka-e-bike, so nakakabit na siya, nilagyan ko ng glue, papatayuin ko na lang, tapos settle ko na tong mga wires na naka-zip tie dito para naka-flat siya. Yan lang, may glue na yan siya dyan. Papatayuin ko na lang, mabilis lang naman matuyo yan, tapos iayos ko na yung mga wire. Okay, so ganun lang mga ka-e-bike. Tapos i-abs natin sa kabit natin yung okay, balikan ko kayo ulit. So ayan mga ka-e-bike, naka-zip tie na siya, settled na yan, hindi naman gagalaw na yan. Then na rin, tumigas na, tuyo na yung meron pa konting basahin dito. Ayan, so mamaya tuyo na yan.
kakabit naman natin yung yung rotor nya. Okay, so isa pa nga pala, since nakasettle na yan siya, iti-test natin ulit gamit yung e-bike tester para malaman natin na goods na. Okay, so kunin ko lang yung tester. So ayan mga ka-e-bike, ito yung tester natin. Ayan, kita nyo may ilaw na siya. So ang gagawin natin is apply natin ng magnet yung mga hall sensor para makita natin na gumagana siya. Dapat iilaw yung hall sensor natin dito. Katulad nito. Yan, umilaw yung pangalawa, yun. Pangatlo. Yan, okay? So yun. Ganyan pa siya nagpa-function. Tuwing dadaan yung magnet dyan, nagko-close yung circuit niya. Pero syempre, mabilis lang yan. Isa pa, kaya minsan nagkakaproblema yan mga ka-e-bike. Pag ganito, katulad nito, may tama na yung magnet. Eh syempre, yung niya, nasa dulon-dulo yan. Dito dumadaan yung, dito yung yung ulo ng sensor, dito. Pagdaan dito. Ngayon, kung ganito may tipak na, posibleng hindi ma-magnetize yun. Pero syempre, ito malapad naman yung magnet. Dito okay pa naman. Pero kung malaki yung tipak niya, for example, itong lugar na to na tipak na, hindi na aabutin yung magnet, hindi na mag-on yung magnet kung hindi tatamaan ito. So magkakaroon ng bakante to, yung ikot siya, matatapat siya dito sa magnet to, hindi siya mag-ano. So kaya nagkakaroon ng problema kasi tuwing mag-close yan, yung controller, magsisend siya ng signal sa controller, tapos yung controller naman siya, magpa-process siya para kung aling phase yung pagaganahin niya, supply niya ng kuryente. Ganun ang sistema niyan mga ka-e-bike. Okay, so yun, nakita nyo naman, goods na siya. Ito, goods pa naman to. Kasi sa gitna naman, may itong lugar na to, tatama pa rin naman yan dun eh. Okay, so wrap up na, ko na to. Ikakabit ko na siya. Okay, so balikan ko na lang kayo pag nagawa ko na siya, mga ka-e-bike, tapos testingin natin ulit sa tester natin. Okay? So yun lang. Balikan ko kayo.